susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Happy Monday po sa lahat! Ngayon po ay, ano bang petsa ngayon? 23! Tama! O ang araw ay Lunes! At eto po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo, katulad ng dati ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan kasama si Miss Juvie de Guzman. Good morning, good morning. How was your long weekend? Terrified. Bakit? Kasi po ang dami labahan. Okay. Grabe. Oo. Oh, Buti hindi ka pa nakapaglaba. Opo. Kami sa Parañaque, at least dun sa Better Living, wala topic. Ay, Oo. grabe. Umpisa, Talaga? ano ba? Umpisa gabi ng Sabado Opo. hanggang alas 4. Ah, Ay, hindi. Teka muna. O, tama. Gabi ng Sabado hanggang alas 4 kaninang umaga. opo. So, meron naman kaming tangke. So, pero titipirin mo siyempre yun. Hindi mo alam kung gaano katagal Thank you. mawawala yung tubig. Although, ang unang announcement kasi, gabi ng, anong tawag dito? Ng Sabado. Wala na. Linggo pala, linggo. Opo. Gabi ng Sabado, linggo, 6 p.m. meron na. Pero nag-announce ulit, 4 a.m. na ng Lunes. Wow. Extended. Minsan hindi nakakatupad eh. So, ang ginawa ko, umalis ako ng maaga dito ako sa opisina ko naligo kasi may banyo ako dyan, may bedroom may ako sarili ka eh. May sarili ako dyan. Buti na lang. Hindi, nagkaroon naman ng tubig. ng Sumabay. 4 a.m. Kanya lang, nakagayak na ako eh. Opo. Maaga tayong gumigising eh. Opo. So, 6 o'clock, umalis na ako ng opisina. Good. Ng bahay pala, papuntang opisina. Doon na Opo. ako nag-Golly Bells. Golly Bells. Anyway, Wow. teka muna, bago tayo mag-discuss ng mga umatikabang mga issue, Yes. mayroong nagtanong silang sa akin, ha? Ito, hindi ko alam ito na meron palang ganire, ha? Ha? Alin po? Nagtinatanong nila kung sanction daw ng kung sino o ito daw ay bawal o hindi. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga Opo. kaibigan natin, yung Yes, Yes, Yo. Opo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Nang? Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, Bardagulan Queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Bakit ganon? Well, wala naman pong illegal kasi pinagtatanong sa akin pinadala lang sa akin, di ko alam to Oh. Tinanong kasi kung bumili na ako nitong t-shirt na may mukha ni Guanzon. Sabi ko, bakit ako bibili? Malayo pa naman ang Halloween. Siguro sa kana. Anyway, Baka naman, tinatanong for nila sale kung talaga. bawal. Hindi naman po bawal. Ngunit ang akin lamang, kung totoo ito na nagbebenta ng t-shirt at siya ay, nagdeklara na siya, di ba? Na siya ay magsasenador. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng magbenta t-shirt? ng t-shirt. Bakit kukunin mo sa mga tao. supporter mo pera? Hindi ba nandito tayo sa Public Service Commissioner para maglingkod, Opo. hindi para kumita? Tama. Ngayon, ang akin lang naiisip, ito, opinion ko lamang ito, Opo. Kung kumakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong Na. iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Di ba? Baka copy-paste. Kaya nga alam nyo, itong analysis ko dyan kengkoy ito kasi alam ko yung mga ganitong style at ako'y matagal na rin na sa mga politiko nag-organize. Kumuha to ng PR company para napakaraming yung mga social media feed, chuchu-chuchu, inaayos yung mga talk show niya, lahat ng talk show umiikot siya. Kumuha to ng PR tingin ko lang naman. Yung PR hindi po libre yan, may bayad yan. Ngayon, ang mga PR, at nangyari na po ito sa marami kong kaibigan na lumaban bilang senador, yung PR, ang sasabihin sa iyo, mahina dyan, 5 milyon upfront.
Talaga. na babayaran mo para i-build up ka. Social media, lahat. Tingin ko dyan sa malaking singil eh. Ngayon, yung mga PR, they sweeten the deal. Sinasabi nila sa'yo. Kasi nangyari na rin sa akin eh. May lumapit sa akin yan, tinanong ko kung anong terms. 5 million upfront yan. Oh. Then sinasabihin nila, boss, para hindi ka naman masyadong mabugbog sa gastos, kaming bahala. Since meron ka naman mga followers, magtinda tayo ng mga merchandise. Ito, meron na tong website, MNAP Merc. Ewan ko anong ibig sabihin ng MNAP, ha? Ha? Bakit tayo walang Oo, wala tayong ibig sabihin tinda? nga, sasabihin nila, sir, magbebenta tayo ng merchandise sa mga supporters mo. Sabi ko dun sa PR, ayoko, napakahalay eh. Parang hindi ko maatim eh. Parang ang ano, di ba? Parang ang sagwa. Opo. Kung kakandidato man ako, hindi ako magbibenta ng merch. Ay, Oo. siguro magbibigay tayong t-shirt, allowed naman under the Opo. election code. Wala namang bawal. Wala rin naman pong bawal magtinda ka. Kaya lang, para sa akin, masagwa. Kayo na po magpasya kung anong klaseng tao yung tatakbo ng senador bago bebentahan kayo ng t-shirt. Pero hindi po namin sanction to kasi tinatanong, alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay Nandiyan dyan. gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito. Kay masagwa daw, kay bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinawag niyang, basically, tinatawag niyang magnanakaw nun eh. Si VP Sara eh. Na yung ano daw, 125 million in 11 days. Andiyan ang post niya. Meron ako lahat. Talaga? Tinawag niyang Fiona, binatikos niya yung chismis na hindi naman totoo na sinarhan daw yung Commonwealth para makadaan si Mayor Sara, then Mayor Sara Duterte, nung Pangulo si Pangulong Duterte. Ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta ng t-shirt. Kayo na po maghusga. Kung gusto niyo naman bumili, wala naman akong magagawa di ba? Magandang babae naman siya, di ba? Anyway, yun lang po. Kasi tinanong sa akin, kaya ako'y nagkomento dyan. Pero anong klaseng senador ang magiging Senator tuloy, wala pa, si Commissioner Guanzon, kung ngayon pala nagbebenta na ng t-shirt, ano pang ibebenta niya pag siya ay senador? Yun lang ang akin. Anyway, mapunta na tayo sa mas importante. Ito, natatawa ko dito sa impeachment hearings ng Committee on Justice. Opo. Lalo na rito kay Congresswoman Luistro. Ito yung sinabi ko na kung ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino si Representative Luistro. Pero kung matalino ka, alam mo hindi siya matalino eh. Di ba? Kita mo, iginigiit nila na maghihiring daw sila sa committee. Okay naman po yan. But ang hearing po ay sufficiency ng form and substance at sufficiency ng grounds. Ng grounds. Unang-una ito natatawa ko, kita niyo yung pattern nila Sasabihin ni Luistro, mahina daw yung answer ni VP Sara. Answer ad cautelam po yun. Pakibasa lang po kasi unang-una, kine-question po doon yung jurisdiction ng committee kasi mukhang premature yung pag-file ng isang batch ng impeachment complaint. Di ba sabi doon sa unang desisyon ng Korte Suprema, Opo. February 6. Yeah. Wala namang binabanggit na iniba yun noong nag-MR. So February 2 may nag-file, may atat nag-file. Number 2, basahin nyo, wala namang ultimate facts. Puro alegasyon. Accusation is not synonymous with guilt. Sinabi na ng Supreme Court yan. You cannot go beyond the impeachment complaint. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Hindi ka naman kasi korte.
hindi ka naman piskal. Yung sinasabi niyang, parang prosecutor kami rito. Oo, parang prosecutor kayo. Pero, yung ibinigay lang na ebidensya ron sa complaint, yun lang ang titingnan nyo. Hindi para kayo ay kumuha ng additional na evidence. Hindi kayo ay para mag-fishing expedition. Wala pong legal basis yan. Ha? Pero mambabatas siya. Oo. Hanggang dun lang. Okay. Ang papel ng committee roon, tignan yung sufficiency in form and substance at tignan yung grounds. Oh. Kung merong ground. At ang merong ground, ang rule dyan, parang sa rules of court, may ultimate facts. Ano yung ultimate facts? Eto ha. Si Atty. Topacio ay ninakaw yung aking cellphone. Alegasyon. Proof. Eto, may CCTV video, kinuha ni Atty. Topacio yung cellphone ko, nilagay At sa binulsa. bulsa. Ultimate fact, magnanakaw ng cellphone si Atty. Topacio. Yun. Ganun lang kasimple yun. Sasabihin mong, si VP Sara Duterte ay kinupit yung 125 million. Okay. Dapat may proof ka. Ano? Anong proof mo? COA report. Hindi pa nga final. Inabsuelto nga ng COA. How can you therefore conclude na ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million? May question pa nga. At sinasabi pa nga, yung sinasabi ni, sino itong, si Sendanya ba yun? Sendanya? Anong Opo. pangalan nun? Sendanya. Sendanya, kumakain pa ng Mary Grace Piatos, umuwi pa. Tabingi yung kanyang pangangatuwiran. Hindi talaga nilalagay. At ang dami-dami ng general, mga dating opisyal, pati ako, alam ko yan, as a fact. Yung confidential funds, hindi talaga nilalagay yan. Ang DILG po nung panahon ko when I was ASEC at DILG Secretary si Mayor Limik, merong confidential funds ang DILG. Ginagamit namin anti-crime, anti-drugs, anti-insurgency. Talagang code name yan. So, Yun, code dapat name. yung basihan mo ng ultimate facts ay established. Hindi pwedeng puro alegasyon. Oh. Ngayon, eto pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ng ni VP Sara. During the committee hearing. Wow. Makukuha daw yun sa mga bangko at pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte. Just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt power si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabastos sa korte, in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrake mo yung sub judice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yon, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the house, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yun, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Mohit Dargani doon sa Farmally. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hindi niya ginawa. Siguro pinag-aralan niya, mali nga pala siya. Hindi ka pwede magpa-contempt kung committee ka ng House or the Senate for things done outside of the House or the Senate.
Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Bakit? Sapagkat Ginang Luistro, ang contempt powers lang po ng legislature ay effective when you are hearing something in aid of legislation. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon at sa mismong House Rules ninyo. In aid of legislation. Ito pong impeachment proceedings ay hindi in aid of legislation. Wala pong batas na lalabas dyan sa hearing ninyo. In fact, yan po ay wala doon sa article ng Constitution outlining the powers of the legislature. Nasa ibang section po yan o article ng Constitution, yung transparency and accountability provisions. Hindi po yan in exercise of your legislative powers. Yan ay exercise ng accountability provisions ng konstitusyon. So, hindi po papasok yung contempt po dyan. Because, again, that is not in aid of legislation. Basahin po ninyo, Madam Luistro, ang saligang batas. Siguro naman may space dun sa inyong Baka manggas. na-overlook lang, attorney. Hindi. Ang laki-laki ng manggas niya, maglagay siya ng isang kopya ng konstitusyon doon sa manggas niya. Di ba? Patayo lagi yung ano niya. Kasyang-kasya yung konstitusyon doon eh. Maglagay po kayo para mahuhugot nyo pagka medyo hindi kayo sigurado. So yun po ang problema dyan. Oo. Hindi po katulad ng korte ang contempt powers ng House or of the Senate. So, yan po ang sinasabi ko, hindi nyo pwedeng pa-contempt yan. Lalabanan kayo ng bangko because of the bank secrecy law. Ngayon, in a real trial, the Senate, acting as an impeachment court, maaring magkaroon ng powers to issue subpoena duces tecum. Ibig sabihin, mag-produce ka ng document. Yun po, walang duda roon. Pero kayo, as a committee, determining the sufficiency of grounds for impeachment, wala po, hindi po kayo korte. Baka mapahiya po kayo, atras-atras na po tayo. Sabi nga ni Ping Lacson basa-basa naman. Okay. Baka magsesenador siya. Kasi yun ang gusto niyang gawin eh. Hindi pwede kung magsisenador siya, pakikita niya na wala siyang alam sa batas mabubuking siya, katulad niya, no? Di ba? Katulad nito, ito yung sinasabi nilang COA, just to show to you, yung double standard ng administrasyon na to. COA sila ng COA kay VP Sara. Ito, meron palang COA report. Na lumabas. Laban sa Department of Agriculture. Yung kay VP Sara, 125 million, nagkakagulo sila. Ito, Notice of Suspension and Disallowance ng Department of Agriculture. Hulaan mo kung magkano? Magkano? Hulaan mo. Magmadam auring ka muna. Tingnan mo muna yung bolang kristal. Yung bang bola ni Victor Meron bang Cristal? more than 200 million? Yung bang bola ni Victor Cristal? Hindi ko po alam. Tanong natin. Ikaw talaga, sir, Intriga yan. Hindi! More! 300 million. More than that? 400. More! Grabe yan. 500. More! Mauubos ang oras natin. 600. Laki-lakihan mo na yung laktaw. 800 million. More! Than that? Grabe. Billion na yan. 1 billion. Magkano? 1 billion. More! Ay, sabi mo ball di ba? Sa ball na tayo. More! 1.5 billion. More! 2 billion, 3 billion, 5 billion. More! Ay, grabe. 6 billion. More! 8 billion. Yes! Oh my Palakpakan goodness. mga kasama! Pagkatapos Ang hirap manghula. 8 billion mga kasama! Ang laki mga nun kababayan, mga magulang at mga kapatid! So, anong... Ang notice ng disallowance ng Department of Agriculture, anong sinasabi ni Risa Ontiveros? Anong sinasabi ni Laila De Lima? Anong sinasabi ni Sara Elago? Anong sinasabi ng mga EPAL na anti-corruption daw sila? sige nga po.
Wala. eh. Wala. Grabe, Ano ah. kayo ngayon? So, ibig sabihin, attorney, make it short, please. Ibig Double sabihin, standard. Kaipokrituhan. kaipokrituhan. Oh. That is plastic. Yung unliquidated na advances ni Laila de Lima, Oh. bilyon-bilyon din. Noong siya ay nasa Senado ba? Meron yan na nakita ko Anong sinasabi nila? Wala rin. Ano ba yan? At meron pa po, marami pa po kaming nakukuha sa pamamagitan ni dating Secretary Mike Defensor na mga COA reports na bilyon-bilyon pero wala po silang sabi nga nung mga matatanda, di ba? Ni haniho. No comment. No comment, ni haniho. Ayun. Alam mo yung mga expression na yan, nawawala na. So, meaning, wala silang alam dun. Alam mo ba, may kausap ako nung isang araw na nagko-konsulta sa akin. Ano po? Sabi ko, sabihin mo muna sa akin ang punot dulo nitong storya. Okay. Hindi niya naintindihan. Ano po yun? Hindi niya alam kung ano yung expression. Alam niyo ba yun? Puno. Punot dulo. Start. Ano bang punot dulo? Ayun. Oo. Saan nag-umpisa? At saan natapos? Oo. Yun. Ano ba yung punot dulo? Isang best pumunta ako Malalim dun na sa Tagalog kasi. hardware diyan sa mall. Apo. Meron ba kayong kahadyero? Hindi nila alam kung ano yun. Ay? Ano ba yung kahadyero? Alam nyo. Sila hindi yung kwero. Meron pa yung sapatos. Anong klase sapatos? Kwero. Hindi nila alam yung kwero. Kwero is Spanish for leather. Ayan. Kwero. Leather Kwero. shoes ang hinahanap ko. Ano sir yun? Kwero? Hindi nagamit yan. Hindi nagamit. Leather pwede. Yun ang problema minsan. Anyway, syempre, kanya-kanyang henerasyon yan Opo. Si Hindi senyor. alam na henerasyon ito. Ano sinasabi? Ay, yung pabalat bunga. Alam, Pakitang tao. Ayan, buti pa alam di ba? Inabot ko Yung yun. palipad hangin. Parinig. Parinig, yun. Ang galing Oo. Ano pa ba? Ano pa? Yung yung hampas lupa. Mahirap. Hampas lupa, Mahirap. Hampas lupa na, Poor. isa pa, di ba? Hampas lupa na patay gutom. Walang Ay, pagkain. gumagamit pa ba Hirap nun? din niya. Patay gutom. Opo, ginagamit Yung pa po mata yan. pobre. Mapagmata. Eye poor sa Ingles. Mata pobre. Mata Ay, yung pobre. slap soil. Hampas lupa. Hampas lupa. Slap soil. In English mo lang, sir. Dead hungry. Patay na patay. Hindi, English Patay Para gutom. totyal. Para Diba? totyal. Para totyal. Dead Sige. hungry ka naman Patay gutom ka yan, naman Yan, Oo. yan ang anong problema ng mga chuper natin ngayon 150 pesos na lang ang kinikita kasi hanggang ngayon wala pa ring aksyon ng ating gobyerno. May balita pa, 56 pesos lang ang kinita ng driver. Wow, After ngang naman. nagpagas ng 1,500 pesos. Naku, na That malungkot is, yan Hindi nakakaawa kasi yung mga driver natin, yung mga tinatawag na chuperator, yung isang unit Yes. bago Oo. sila na rin na nagdadrive. Sila na lang. Anyway, magpapatuloy po ang ating pag-aaral mga magulang at mga kapatid sa pagbabalik ng Yes, Yes Show, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial Bertores, patalastas, paalala, hanap buhay at kung ano na pang katsure pa. Nabulol tuloy ako. Hindi, naawa ako dun sa driver, 56. 1, 2, 3! Yeah, ba? Bago tayo pumunta sa ating paboritong bahagi na Jim Paredes, i-Jim Paredes na rin naman natin si Binibining Evelyn Quiros, ang ating Malacanang reporter sa Filipino Mirror. Yahoy! Happy birthday! Quiros! Happy birthday to you! Pero wala ako naaamoy na namang fried chicken at pansit. Anyway, biro lang po, Mang Evelyn, basta report lang po kayo ng report ng Yes. katotohanan dyan. Happy yung mga birthday, sinasabi Ma'am. ni Pangulong Marcos na... Mahina signal yan, sir. Putol-putol. Mahina signal. Ay, Opo. ipagpatuloy niyong i-report. At dahil po dyan, paborito bag na Grabe naman. pinabagat to. Grabe naman. Naubusan na ako ng hininga. Pakita mo, tweet mo. Uy! Uy! Hi! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Whether you like it or not, babatiin ko lang ho sila.
Ayan, si Katir sa Peralta, hello po. Andrew Best. Ayan. Elsa Joneda, mabuhay po kayo. Arnold, yan, syempre, Bud, Snowmet. Of course, lahat po ng mga matitikas sa Manila Bulletin, Mon Samson, yan. Si, The Filipino Mirror Family, ito po siya, guys. Naku, Yan. lagi nyo. May column ka ba dyan ngayon? Wala Araw na po ito? ngayon, pero Kailan? every pag yung Every pumasok. 2 years. Hindi, twice Sabi mo, ganun eh. twice a week naman, sir. Oo. Okay. Kasi alam nyo, Alam ko, every 2 importante years kasi eh. yung mga ipinakikilala dyan. Yan. Carlos Chung, yan. Hello po, Pabs, Florendo, Mike Magpayo. Ay, Boss Mike, salamat po sa mga Boss taga Mike. Spain. Di ba sila taga Spain? Ayan. Sila mga taga-Espanya eh. Yes. Oo. Noel Miguel de Leon, Nilo Tayag, at syempre, Mondeha dyan. Ayan. Ka Joel, salamat po sa vitamins, of course. Kaya pala Ruben Lopez. blooming ka ngayon Oh, sa syempre. glowing. O, syempre, Pag attorney. pinagsama mo yung glowing at blooming, blowing. Blow. Ayos ka dyan, sir, ha? Jeff Angara, at syempre lahat po ng mga nagtitiis na mapuyat dahil sa kakapanood ng mga yung mga after ng show natin, nanonood sila after ng Office ng Manila. Team replay. Team Replay. Oh, yan. Mabuhay po okay. kayo. Okay, Salamat. thank you. Josephine Salvador and pero company, si Veronica Leonor Lim. Benitez, nakahabol daw siya. Maraming salamat daw sa Hi. kahabol. Elias Manliklik. Mabuhay Shout po out kayo. from Minnesota, USA, Melchor Go. Magandang tanghali. Baka iba yung time zone niya ron. Si Camin Roxanne Taborja. Presto. Yan. Happy Monday. Watching from Queensland, Australia. Si Gerald Calzado. Ay, opo. Alam niya na kung saan siya nanggagaling, pero ang sabi niya ay, Taga Yan. Pangasinan, mabuhay po kayo. May Perez! Sabado. Good morning Ayan. din po, Ron Ricafort. Oh, diba? Yan, good morning Okay din po po. sa inyo. Elizabeth Adarne, Windy City, Salamat Chicago, din po sa Illinois. inyo. Yes. Maria Elsa Ramos, Macau, Yeba daw! Yahoy. Lisa, Dimalaluan, Occidental Mindoro, Malia Lourdes, Merioles, Masbate. Yan. Jaja. Taga dyan si Father Flavi. Hi. Saka si Jim Paredes sa Masbate. Talaga, Tony. Kupare, good morning. Mabuhay ka Hi. din po. Mabuhay po kayo. Virgilio Ipil. Ayan. Nagtaka ako video ng pick-up sa speech ng Japanese human rights advocate. Siyempre, Oo naman. kontrolado nila yung maraming media. Yung sa UN na nagsabing dapat pauwiin na si Pangulong Duterte dahil kinidnap. Oo. Hindi bali, alam naman natin kasi may mga vloggers naman po tayo na hindi natatakot. Nepdrox, Oregon, Moon Miranda, Caloocan, Yahoy, Junjun Taming. hello po. Oo. Santa Cruz, Zambales, nakikinig po kami habang nagtatrabaho sa construction. Ingat-ingat lang. Opo. Baka mapako nyo pa yung daliri nyo dyan. Katawa. Ayan, si Paulo Judge Santiago, Vallega. Magandang Hi. umaga. Si Paulo at ang pamilya. At Opo. Bumabat, Mila Katubay, Hong Kong, Noel Cabrera. Oo, Hi. may topak daw ako. Ito yung naman yung matagal na. Ngayon mo lang nalaman. Kosay, Hi. tabi kasi mukha. Ikaw talaga. Oo. Wala akong sinasabi sa mukha, ha? Sabi ko lang, tabi niyo yung pangangatwiran, ha? Ay. Mihan Ganda, Japan, Maru Yan, Versosa. Dami pong hi. ipokrita sa House of Representatives. Alay Sadya, Spassky siya. Manuel, Marikina, Paulo Santiago, Maricel Manongsong, Dennis Hi. Obsenares, Tony Zamora, Panabo City. Hi. Oo, Armando Hello. Encanto, New York live. Nanonood Mabuhay siya. kayo. Michael Bautista, good morning. Daw, Opo. good morning din po. Oo, Danny Cuatro, listening from the Middle East. Ay, amping-amping Ayan. po kayo dyan. Lichen, oo, more power daw. Oo naman. Armando Salonga, grabe naman. Hi. Victor Tadeo, may kahihiyan pa ba ang Congress? Kayo, meron naman, konting-konti. Yung iba, marami namang maayos pa dyan, katulad ni Gloria Macapagal Arroyo. Yo. Yo. Diba? Leandro. Yes. Leandro Leviste. Si Roberto Nasal. Oo. Ano ba yan? Hindi, may echo eh. Kaya nga. Leo Teneros, Yeba daw. Yahoy. Ito naman galing sa ating team replay, Attorney Opo. Topacio, si Virgie Estrada. Bagay daw ako maging VP ni Sara. Hindi po, hindi tayo bagay dyan. Mas bagay si Senator Dante Marcoleta. Liga yan. Santa Cruz from France. Alma Beltran, galing ni Attorney RDG 638
hindi dapat tawaging Pangulo si Marcos, hindi Panggulo. Liz Hipolito, nakakatuwa ka, Attorney Monjol. Yes, Yun. go, Attorney. Hi. Tirso Pisana, narito Marlon Liano. Yahoy. Yan, salamat daw. Opo. Joven Bautista, Hello. Abrilatas, Victor De La Rea. Ang saya mo, Attorney Tops. Yan, Maria Semini. Yahoy. Yan, watching Opo. from watching from Cyprus. Ba, mukhang nakapag-asawa ng Cypriot o naghahanap buhay doon. Si Christian hi. Gatmondon, Torito Avelina Culas, Sisi. Opo. Nandito rin po. Hello. Taffy. Hi. Yan. Ang daming nanonood sa atin ngayon. Nerissa Calalo. Salamat po sa inyo. Ernesto Belia. Ayan, Michael Bautista. Jason Kapispisan Yoshida. Si Jason Kapispisan ay from Sharjah, UAE. Sabi ni Anselmo Hernandez, good job, Ferdy. Kamustahin natin si Kimbo. Baka nakakalimutan natin. Marami tayong nakakalimutan. Yung flood control. Huwag natin kalimutan. Nililihis nila. Ginagamit yung impeachment para malihis. Ang issue po rito, trilyon, 1.3 trillion. Over 3 years. Flood control po ang issue. Walang kwenta impeachment. Pinanggugulo lang nila yan. Kung gusto nila ng accountability, the people will be the ultimate judge. Kung sinong to be held accountable o hindi. Hindi po kayo. Kapuitan niyang ginagawa niyo sa House of Representatives. Jegs, Team Replay, Leonila Pe. Galing sa pobreng probinsya. BCB, sabi ni Marcos, binablackmail daw siya ng abogado ni Zaldico. Hindi naman pinahulit, sinampahan. Walang iniiwan yan sa nagbabribe doon sa Remulla Brothers. 1 bilyon, di naman pinahuli. Di ba? Anyway, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, Opo. si Cathy Palamos, Ryan Ang, Attorneys Raulito Paras, Hello. si Roma Valdez, si Yan. Rui Rondain, yun, abogado ni Zaldico yun. Oo. Attorney Jose Miguel Arroyo. Hi. Opo, etong sino pa ba? Si Doc Rani Reyes. Opo. Yan, si Ramil Oliveros. Opo. Si Justice Joe Lopez. Yan, Opo. get well soon, Justice. And siyempre, si Michael Guy, nabanggit na natin. Opo. Pero hindi pa natin nababanggit ay si Willie Keng, si William Gatchalian, si Yan. Andrew Tan, si Alex Cruz, si Richard Chuateco, si Rainier Chu, at Yan. si sino pa ba? Si Diego Magpantay si Jr. Joe naman, laging nakikinig yan. Sorry, Oo. sir, naibigay ko sa iba. May words of wisdom ba si Katirso? Wala Siyempre, nga, sir, ang huli hindi ko natin makita babanggitin bago Opo. tayo. Katirso Peralta, yan. Mag-break ay si Louie Gamboa. 1, 2, 3! Yeah! Yeba mga kasama! Nagbabalik tayo sa YesSyo Topacio. Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Juvie de Guzman. Ito na naman isang topic. Ito para sabihin ko sa iyo kung kaanong sa harap ng krisis ay kung anong inaatupag ng mga kababayan natin. Baka makapagsipsip lang sa administrasyon. Ito, isa pang panggulong grupo ito Nag-press release sila. Alam mo, yung mga ganitong grupo, well-funded ito kaya matindi ang publicity. May isa na namang grupo na ang tawag ay Kilusang Makabansang Ekonomiya. Wow. Mga putok sa buho, yung bigla na lang sumulpot. Di katulad ng CCW, 1992 pa buhay na. Opo. At hindi nyo maki-question ang legitimacy. Etong isang putok sa buhong grupo na tinatawag na Kilusang Makabayang Ekonomiya. Ay sabi nila ay magsasagawa daw sila ng isang parallel na People's Court para sa impeachment. Bago, iimbitahin daw nila ang mga yung mga retiradong mahistrado, mga abogado, etc., kasama ng kung sino-sinong mga legal luminaries na nag-graduate sa One Ball University siguro, para gumawa ng impeachment trial daw parallel sa Senado. Alam ko na yon. Hindi nyo na maloloko taong bayan, Itong anong kamoting grupo to? Kilusang makabansang ekonomista, O kilusang malansang ekonomiya, Alam ko naman ang pakay nyo Gusto nyo gumawa ng false narrative na tingin nyo kasi mangangamote yung articles of impeachment ng House sa Senado. Gagawa kayo ng narrative nyo. Sinong iimbitahin nyo dyan? Mga retired justices na anti-Duterte, mga abogado na anti-Duterte, mga One Ball University alumni
na mga anti-Duterte. Kayo kasi mismo, anti-Duterte kayo eh. Huwag nyo nang linlangin. People's Court pa kayo. Dilawan Court kayo eh. Kakamping Court kayo eh. Court pa kayo. Doon na lang kayo sa Victoria Court. Baka mag-enjoy pa kayo. Kaya sa People's Court, pinagluloko nyo taong bayan eh. People's Court. In the meantime, People's Court kayo ng People's Court. Ayan, yung mga kaso laban kay Martin Romualdez, dinidismiss na ng Sandigan Bayan. Doon kayo mag-People's Court. Yung ICI, nagsumite ng report, inaabsuelto na si Martin Romualdez. Mag-People's Court kayo sa kabila ng sinasabi ni Saldico na nag-deliver ng pera kay Martin Romualdez, sa kabila ng sinasabi ng 18 Marines na nag-deliver ng mga male-maleta sa mga kongresista, kasama yung mga umiipit ngayon kay Sara Duterte, yan sina Luistro, di ba? May listahan yung 18 Marines. Hindi ko sinasabing totoo, pero may alegasyon. Doon kayo mag-People's Court, imbestigahan yan. Trillion po yan eh. Kayo talaga, imbestigahan nyo yung Department of Agriculture. 8 billion. Yun ang atupagin nyo. People's Court kayo nalalaman. Bagong grupo Lokohin yan, nyo sir. ang lelong nyong panot. Yan ang masasabi ko sa inyo. Huwag naman magagalit si Bato de la Rosa, ano? Kasi hindi eh. Hindi Mga kengkoy mga propaganda nagkukunwari pa. Di ba? Anyway, bago po tayo magtapos, ito po ay napakahalaga. Alam nyo po, ito po ay ngayon na idinala na po sa huling hantungan si kaibigan nating si Boss Edgard. Nararapat po na gunitain natin ang kanyang alaala. Alam niyo po, alam ko yung storya ni Boss Edgard Opo. Siya po ay ipinanganak sa Karangyaan. Alam naman natin na nung pinanganak siya, maunlad na po yung mga negosyo na itinatag ng kanyang ama na si Ambassador Antonio Cabangon Chua. Yan. Merong Gencars, may Eternal Gardens, meron yung Fortune yung Life. motel? City State Hotel. Hindi. Ay! May City State Hotel, pero ano yung motel? Yung Flower Group to, di ba? Yung mga, tama ba ako? Flower Group. Tama, sino bang nakakaalam dyan? Yung mga motel. Di ba? Marami daw. Oo. May mga restaurant. Yes. Di ba? Yan. Alam nyo, sabi ko nga kay Edgard, ang galing ng tatay mo. Ang negosyo niya, covered lahat. Di ba? Unang-una, pupunta doon sa motel ninyo. Di siyempre. Magugutom. Oo, may gagawin yon. Mabubuntis yung babae. Uy, grabe. Ipapanganak. Pag ipanganak yan, siyempre may health insurance yan. Di ba? Di ba? May yan. fortune care. Siyempre magpapabinyag yan. Pupunta sa restaurant nyo. Yan sa Hong Kong Noodle House. Mag-blow out yan. Di ba? Di siyempre, pagdating niya ng medyo lumaki-laki na, bibigyan ng bank account yan ng mga May magulang bangko nila. rin. Di may bangko, City State. Pag may trabaho yan, bibili ng sasakyan yan. Pupunta sa Gencars yan. Yan. Di ba? Yung bata. Opo. Kukuha na rin ng insurance yan. Di ba? Fortune Life Insurance para sa buhay. Para sa buhay. Siyempre, magkaka-girlfriend yan. Dadalhin na naman doon sa motel nyo. Ikakasal na naman yan. Pupunta yan sa Opera Hotel o sa City State Hotel. Reception! Di ba? Entertainment, meron din yata lahat sila ng aspeto ng buhay. Opo. Then, siyempre, tatanda yan, papanaw, Eternal Garden. Eternal Gardens. Sasabi ko sa kanya, ang tindi ng iyong hanap buhay. From erection to resurrection. Di ba? Yung pala yun. Anyway. But anyway. Pero, alam mo kahit siya ay pinanganak sa gitna ng kasaganahan, hindi siya spoiled. Alam mo ba itong pinadala sa Amerika Hindi to? siya nagbago? Oo. Alam mo ba to, ang naging hanap buhay niya roon? Opo. Gasoline boy. Wow. Sa Amerika, hindi siya nagpalayaw doon. Kasi naniniwala siya sa kasabihang Nagtrabaho pa laki rin. sa layaw, Jeff Rocks. So, hindi siya Jeff Rocks. Oo. He worked from below, parang ginagawa ng mga Koreanong mga chaibol na yung mga anak nila pinagtatrabaho sa kumpanya, janitor, pinagsusubok, nakatimpla ng kape, cleaner, mga ganon. Ito rin, matalino itong si Boss Edgard
tinry din niyang mag-abogado. Alam mo ba yun? Op. O, naka-third year siya sa UST. Kinikwento niya sa akin, kaya lang naging sobrang busy na. Kasi nga, at that time, syempre, nagkakaedad na rin si Amba. Na appoint pang ambassador to Lao. Di ba? Ni GMA. Laos, Syempre, malimit, wala sa bansa. Ambassador eh. Opo. Pag ambassador ka, doon ka sa host country mo. Yes. Yan. Tumulong na siya. Opo. At napalago pa niya. Meron pang dyaryo. Yes. Yung Marami. Business Mirror Business at Mirror. Filipino Mirror. Ang dami. Yes. Aliw Broadcasting. Napakarami. Oo. Kulang pa yan. Po ang storya niya. At sumusunod siya. Alam mo, isang sinabi sa akin, sinabi sa akin ni Amba, na palagay ko hindi lang palagay. I'm sure sinunod ni Boss Edgar. Dalawa yung hindi mawala sa isipan ko sinabi ni Amba na payo para sa mga tao. Pakinggan niyo pong mabuti ito, mga magulang at mga Sige kapatid. po. Sabi niya, lahat ng tao, mahirap o mayaman, 24 hours ang araw mo. Hindi naman pag bilyonaryo ka, 30 hours ang isang araw. Correct. Hindi naman pag mahirap ka, 18 hours lang. 24 hours a 24 day. hours. Mahirap at mayaman. Ang importante, anong gagawin mo doon sa 24 hours mo? Huwag mong Diba? kalimutan. Huwag mong sayangin. Oo. At number 2. Number 1 sa kanya yan. Hindi, number 2, may sinabi sa kanya siya. Kapag magpapalipad ka ng saranggola, huwag mo nang hintayin ang hangin. Huwag mo nang hintayin humangin. Itakbo mo na! Para tumaas. Ibig sabihin, huwag ka na maghintay nakatunganga ng opportunity. Yes. Ikaw nang gumawa ng opportunity. At yan ay sinunod ni Boss Edgar. Kaya miss na miss ko yan eh. Titigil na ako, baka mapaiyak pa ako rito. Ibigay na. Ang hindi ko lang makalimutan, attorney, yung hindi niya sinayang yung anumang inabutan niya sa ama niya. Yes. That's good din. Pagkus, pinalago pa niya. Pinalago pa Yan niya. ang Hindi tunay niya pinabayaan. na magaling Opo. na tao. At sa notang yan, mga kasama, ay pupunta na po tayo sa ating susunod na programang Senyor Balita! kasama si Senyor Ray Pacheco! Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio hanggang bukas. Yes, at Juby de Guzman! Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa Kikitil sa inyong mga kasalanan at titimo sa iyong kaisipan na huwag makiki-appeal!